Sabi ni Eric Reyes, pabor ba kayo na alisin ang mandatory contribution sa SSS, GSIS, PhilHealth at OWA? Alisin din ang kontrol ng mga pribadong ahensya sa pagpapaalis ng mga OFW, land-based man o sea-based. Dapat gawin itong gobyerno sa pamamagitan ng DMW. Yung pagkuha ng kontribusyon galing sa ating mga kababayan, hindi naman pwedeng alisin yan. Ang siguro, dahil sa nakikita natin may abuso sa bawat binanggit na mga ahensya, huwag nating itapo natin yung magandang institusyon. Huwag nating sirain kasi nakikita natin may abuso. Ang importante, maalis natin yung abuso at maling mga pagpapalakad nitong mga institusyon. Pero yung kontribusyon, very important yun. Kasi mas gaganda, mas lalaki ang say ng ating mga mamamayan kung sa kanila nanggagaling yung bahagi ng pagpipinance nitong mga institusyon ng nabanggit. Sang-ayon ako sa nasabi ni Secretary Bert, no, na hindi dapat tanggalin ang mandatory contribution sa mga sangay ng gobyerno na ito sapagkat meron na po silang mga naumpisahang proyekto at kailangan i-sustain natin ito. Sang-ayon din ako sa kanya na sa bawat institusyon, hindi nawawala yung mga bulok. No? Kahit sa ang organisasyon yan, merong isa, dalawa, at itong isa o dalawa na ito yung nakakasira sa pangalan ng isang magandang institusyon at ng kanilang mga proyekto. Kaya dapat tutukan natin yung mga pang-aabuso na yon. Kung merong hindi magandang paggamit ng pera, ng PhilHealth, SSS, Pag-ibig, GSIS, dapat may oversight. Matingnan natin ano ba ang nangyayari. Sa ngayon, meron hong kaso sa Supreme Court, no? Challenge nila yung pagpunta sa Maharlika Fund. Hindi ko ako magko-comment doon, pero doon ho natin makikita na interesado rin po ang Korte Suprema kung papaano gagamitin yung tinatawag na Maharlika Fund at kung papaano ito makakaapekto sa operation ng SSS, GSIS, ito mga pinagkukuhanan ng Maharlika Fund. So kung para sa akin po, dapat po ituloy natin ang mandatory contribution dahil marami pong natutulungan ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ngunit kailangan nating imbestigahan kung saan nanggagaling ang pang-aabuso. Follow-up question po para sa inyong dalawa. Yung patungkulo sa PhilHealth, sa tingin niyo po ba ay may maling nangyari doon sa paglipat ng pondo ng PhilHealth? Kayo po, Secretary Gonzales. Alam mo kasi yung PhilHealth, kailangan niya may pondo talaga eh. No, na, alam mo, basta ganyan uri ng institusyon, meron yan talagang tinatabi na pondo para ma-assure yung stability, long-term stability ng institusyon. Kaya medyo nakakagulat na yung savings na nakukuha ng PhilHealth ay kinuha ng ating pamahalaan. No? Hindi ko alam kasi ang parang nakikita ko, ang tinitingin lang ay makaka-operate ba ng maayos o hindi ang PhilHealth. Pero very important sa institusyon na katulad ng PhilHealth, yung stability in the future, yung long-term stability. Kaya habang lumalaki sana ang pondo niyan, dapat natutuwa tayo. Hindi natin dapat ginagalaw yan. Paring pagdating ng tamang panahon, it will have enough interest earnings na magagamit ng institusyon. Maraming salamat. Attorney Del. Kung titingnan natin ang purpose ng PhilHealth, ito ay dapat tumutulong sa mga mamamayan natin kapag sila ay nagkakasakit, no, na ospital. Ako ay naniniwala, no, na ang gobyerno ay ang nag-iisang entity sa buong mundo na na-create para malugi, para lamang sa pagsilbi nito o paglingkuran ng taong bayan. Ang gobyerno, hindi dapat yan kumikita at the expense ng tao. Sa totoo nga, dapat nga nalulugi ang gobyerno sa paglilingkod sa bayan. Kung ang PhilHealth ay may naitagong pera, dapat gamitin ito dahil napakadaming taong nasa ospital, may sakit na nangangailangan ng dagdag na pondo. Napakahirap po na magkasakit. Kaya dapat kung meron mang excess fund, ito ay dapat gamitin para dun sa mga contributors na tinatawag.